Hallelujah. So walang pagkabala ay gusto kong basahin ang Isaiah chapter 43 verses 1 hanggang, hanggang 19. So, ang context nito is about Israel only Savior. Amen. Hallelujah. Alam nyo, mainam na unang ating ilagay sa ating isip, ang Israel na yan ay literal na pinili ng Diyos noong unang panahon, ngunit meron naman sa huling panahon na ito, mga spiritual Israel. Hallelujah. Dati, ang Israel na ay nakaranas ng mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. And I do believe kung paano siya gumawa noon, hallelujah, sa physical Israel, hallelujah, meron din siyang gagawin ngayon, higit pa sa spiritual Israel sa huling panahon ngayon. Hallelujah. At tingnan namin ang mensahe ng Panginoon, ng Diyos, na habang ito ay isinasaad sa Israelites. Jacob, verse 1, Isaiah 43, verse 1, Jacob, the Lord created you. Israel, He made you. And now He says, don't be afraid. I save you. I named you. You are mine. Hallelujah. Kung ito ay in-address sa physical Israel, and I do believe, hallelujah, ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, hallelujah, kung ito ay ina-address sa mga spiritual Israelites sa huling panahong ito. Hallelujah. When you have troubles, I am with you. When you cross rivers, you will not be hurt. When you walk through fire, you will not be burned, and flames will not hurt you. That is because I, the Lord, I am your God, the Holy One of Israel. I am your Savior. I gave Egypt to pay for you. I gave Ethiopia and Seba to make you mine. You are precious to me. And I have given you a special place of honor. I love you. That's why I'm willing to trade others, to give up whole nations to save your life. Oh my. Imagine ikaw ang pinagsasalita ng Diyos ngayon. Hallelujah. What will you say to Him? Hallelujah. So don't be afraid, because I am with you. I will gather your children and bring them to you. I will gather them from the east and from the west. I will tell the north, give my people to me. I will tell the south, don't keep my people in prison. Bring my sons and daughters to me from the faraway places. Bring to me all the people who are mine, the people who have my name. I made them for myself. Oh my. Hallelujah. Nilikha tayo ng Diyos for His purpose, for His glory, for Him. Hallelujah. I made them and they are mine. Bring out the people who have eyes but are blind. Bring out the people who have ears but are deaf. Oh, bring out. Oh, alisin. Hallelujah. All people in all nations should be gathered together, which their God said that would happen, which their gods would tell that what happened in the beginning. They should bring their witnesses. The witnesses should speak the truth. These will show they are right. Sa verse 10, napakaganda. I want you to take note this. The Lord says, you people are my witnesses, and the servant I choose. I choose you so that you would help people believe me. Oh my, that is our duties. I choose you so that you would help people believe me. I choose you so that you would understand that I am He. I am the true God. There was no God before me, and there will be no God after me. I myself, I am the Lord, and there is no other Savior. I am the one who spoke to you, saved you, told you those things. It was not some stranger who was with you. You are my witnesses. I am God. This is what the Lord Himself said. Hallelujah. I have always been God. When I am do something, no one can change what I have done, and no one can save people from my power.
The Lord, the Holy One of Israel, saves you. He says, I will send armies to Babylon for you. Many people will be captured. Those Chaldeans will be taken away in their own boats. They are so proud of those boats. I am the Lord, your Holy One. I made Israel. I am your king. The Lord is making roads through the sea. He is making a path for his people even through rough waters, the Lord says. Oh my. Nagagawa siya ng daan. Hallelujah. Upang ang kanyang mga anak, ang kanyang people, hallelujah, sabi rito, makatawid at makadaan. Those who fight against me in their chariots, horses, armies will be defeated. They will never rise again. They will be destroyed. They will put out like the flame in a lamp. So don't remember what happened in early times. Again, so don't remember what happened in early times. Don't think about what happened a long time ago. Because I am doing something new. Hallelujah. O ating napakinggan ang kanyang mga gawa. Ngunit ang sabi niya, huwag niyong alalahanin ang mga ginawa noon. Hallelujah. Because I am doing something new. Now you will grow like a new plant. Surely you know this is true. I will even make a road in the desert and rivers will flow through that dry land. Hallelujah. Let's say amen to the words of God. Hallelujah. Ito ang Diyos ay nagsasalita sa Israelites kung paano niya niligtas ang Israelites. Ang sabi niya, wag niyo nang alalahanin ang aking mga ginawa noon. Sapagkat ako ay merong gagawing bago sa taong ito. Hallelujah. Sa bagong panahong ito. Hallelujah. Handa na ba kayo? Hallelujah. Kung tayo ay pinagkalooban ng napakainam, hallelujah, na pagpapala, hallelujah, sa taong lumipas, I do believe, hallelujah, sa taong ito, may higit pa siyang gagawin, hallelujah. Sino ba nag-e-expect niyan? Hallelujah. Oh, hallelujah, sapagkat ang Diyos ay nagsalita, kaniyang itong isa sa katuparan. And I'm so excited. Hallelujah. Sabi ko, Lord God, hallelujah, that is the reason. It gets sweeter and sweeter as the days go by. Hallelujah, Lord. Maraming salamat. Tunay na Diyos, hallelujah, nating sinasamba ay patuloy na nagbibigay sa atin ng amazement, no? Na-amaze ba kayo? Hallelujah. Alam nyo, habang ang aking binubulay-bulay ang mga pagpapala na aking natanggap sa nakaraang taon, kung paano niya pre-reserve ang aking buhay, sabi ko, Lord, maraming salamat. And I do believe, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, hallelujah, sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, He will preserve your body, your soul, and your spirit, blameless, spotless, walang mga kapintasan. Hallelujah. And I do believe, hallelujah, sa taong ito, unti-unti niya tayong, hallelujah, binabago. According to His will, according to His rule, hallelujah, according to His words, hallelujah. And that is the reason, kahit si Apostol Pablo, alam natin mga familiar verses ang aking babasahin. Sabi sa Philippians chapter 3, verses 12 hanggang 21, ito ang kanyang sinabi ni Apostol Pablo. I don't mean that I am exactly what God wants me to be. So, He's not satisfied. Sabi niya, I have not yet reached that goal, but I continue trying to reach it and make it mine. Hallelujah. That's what Christ Jesus wants me to do. It is the reason He made me this. Hallelujah. Ito ang dahilan kung bakit niya ako ginawa, for this purpose. Brothers and sisters, I know that I still have a long way to go, but there is one thing I do. Kung meron tayong gagawing isang bagay, ang sabi ni Apostol Pablo, but there is one thing I do, I forget what is the past and try as hard as I can to reach the goal before me. I do believe na merong mga purpose ang Diyos inilagay sa inyong harapan. May goal na inilagay ang Diyos sa ating harapan. Hallelujah. At ang sabi doon, hallelujah,
hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, try as hard as we can, hallelujah, to reach yung goal, hallelujah, na ating tatakbuhin, ang ating kukunin, hallelujah, ng Diyos na siyang naglagay sa ating harapan. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. At ang sabi dito, brothers and sisters, sa verse 14, I keep running hard toward the finish line to get the prize that is mine, because God has called me through Christ Jesus to life up there in heaven. All of us who have grown to the spiritual mature should think this way too. Hallelujah. Mga spiritual matured Christian, ganun din dapat ang ating maging pag-iisip. Sabi niya. At ang sabi niya, and if there is any of this that you don't agree with, God will make it clear to you. Do not worry, God will make it clear to you. Hallelujah. At ang sabi dito, but we should continue following the truth we already have. Brothers and sisters, join together in following my example. Also learn by watching those who are living the way we showed you. Hallelujah. Merong example na binigay si Apostol Pablo. Sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Hallelujah. Kung sino man ang nakikita natin na lumalakad spiritually, matured Christian, hallelujah, let's imitate them. Sapagkat, hallelujah, yun ang dapat natin gawin, ugaliin natin, ang character, ang attitude, ang ating pag-iisip, ang ating paglakad. Hallelujah. Sapagkat, I do believe, ang paggawa ng Diyos ay parang umbrella na kung saan ibinubuhos mula ang ulan, mula mayroong umbrella of authority, mauna muna doon sa pinakataas hanggang sa pagbaba. Ibubuhos muna sa lingkod na tinawag ng Diyos patungo sa ating mga bawat isa. Hallelujah. At kung meron tayong dapat tignan, tingnan natin ang lingkod ng Diyos, ang buhay ng lingkod ng Diyos. Hallelujah. At ang sabi dito, there are many lives enemies of the cross of Christ. I have often told you about them and make me cry to tell you about them now. The way they live is leading them to destruction. They have replaced God with their own desires. They do shameful things and they are proud of what they do. They think only about earthly things. So come on. Hallelujah. But do not worry. But ang sabi dito sa verse 20, but the government that rules us is in heaven. Hallelujah. Sino ang nagro-rule sa inyo? Earthly rules? At ang sabi dito, but the government that rules us is in heaven. And that is the reason, that is the prayer of Jesus. Ang sabi ni Jesus, hallelujah, sabi niya, ganito kayo manalangin. Hallelujah, tinuturuan niya mga disciples. Our Father in heaven, hallelujah, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth, just like it is in heaven. That is why we are heavenly bound. Tayo mga spiritual na mga Christians na hindi dito nakatali sa mundong ito, kundi tayo ay nabubuhay dapat sa heaven. Hallelujah. At sa pagpapatuloy, we are waiting for our Savior, the Lord Jesus Christ, to come from there. He will change our humble bodies and make them like His own glorious body. He will change our humble bodies and make them like His own glorious body. Christ can do this by His power with which He is able to rule everything. Hallelujah. And that is the reason ang ating pagkakatiwala ay at tunay na nasa ating Panginoon. He has the power to change our body sapagkat meron na siyang glorious body. Yun lamang, siya'y namatay at sa pangatlong araw ay nabuhay. Ngunit, ang mga bawat isa na madadatnan, hallelujah, hindi makakaranas ng kamatayan, kundi ang kanilang katawan ay babaguhin. Hallelujah. The same body, hallelujah, na may katulad sa ating Panginoon in a glorious body. Now, sa aking title, gusto kong pamagatan, gaya ng aking natalakay nung nakaraan, ay gusto kong ipagpatuloy, ngunit may subtitle. Ang title ko noon ay Becoming an Agent of Change, ngunit ngayon may subtitle na nakalagay, Understanding the Time.
Amen? Hallelujah. Now, ating binasa ang Isaiah chapter 43 at ang Philippians chapter 3 na kung saan ang pinapakita nito, huwag tayong mag-stick o huwag tating sabihin natin na ilagay ang ating puso at kaisipan sa mga taong nakalipas. Ang ating puso at ang ating kaisipan, hallelujah, dapat magkaroon tayo ng positibo na kung saan ang mga kapahayagan ng Diyos ay Kanyang ipahahayag sa atin. Are you willing, hallelujah, are you desiring ang mga bagay na gagawin ng Diyos? Si Apostol Pablo, yun ang kanyang desire. Hallelujah. Kung meron tayong one thing, hallelujah, na gagawin, expect natin ang mga darating na gagawin ng Diyos. Hallelujah. Kung ikaw ay lugmok sa nakaraang 2024, kapag narinig mo mga salita ng Diyos, hallelujah, na kanyang ihahayag sa 2025. Oh, hallelujah. Ikaw ay dapat magalak. Hallelujah. Sapagkat hindi tao ang nagsalita, kundi ang Diyos ang siyang nagsalita. Hallelujah. Now, sa aking gusto kong ibigay din muna ang paglalatag na ito about sa pagiging isang Kristiyano, spiritual na kalagayan na hindi tayo nabubuhay sa mundong ito. We are strangers. Yan ang lagi dapat nating ilagay sa ating puso at kaisipan. Bilang estranghero, ang ating objective hindi lamang mag-journey dito sa mundong ito, kundi dapat ang ating objective ay unang-una sa lahat, katulad ng sinabi sa Isaiah chapter 43, sabi ng Diyos, ang sabi niya sa Israelites, pinili kita upang ipakita mo sa lahat ng tao that I am a true God, I'm a powerful God, and I am a God, hallelujah, na hindi nagbabago, na kayang gumawa ng bagay na miraculous na hindi matatanganan ng tao. Hallelujah. So that's our objective. Sometimes lagi lang iniisip natin, maglakad lang tayo, mag-journal, saglit lang tayo dito sa mundo ito. Tayo ay nandito lang ngunit, meron dapat tayong dapat gawin. Nung last na aking pagtakel is about dun sa becoming an agent of change, ay meron tayong dapat na ipaplano sa taong ito. Ang plano na yan ay hindi hiwalay sa plano ng Diyos. Which is yun ang dapat nating gawin habang tayo ay narito sa lupang ito. Now, kung tatanungin ko ang bawat isa, meron na bang mga planong bawat isa? Meron na ba kayong listahan? Meron na ba kayong dapat gawin? Ang plano ko nasa isip eh. Pero alam niyo ba, pinakamaganda niyan kung if you write down in a piece of paper. Hallelujah. Ang mga kautusan na hindi ito binigay kay Moses na kanyang i-memorize lang. Sabi niya, isulat mo sa bato. At ang bawat mga salita, hallelujah, na kung saan na ito ay binibigyan din ng Diyos, ang sabi niya, para hindi niyo malimutan, ilagay niyo, isulat niyo sa pintuan, in a doorpost, isulat nyo saan, kung saan ito madali nyong ma-recognize, makita. Upang hindi nyo malimutan. Kasi ang pinakalayunin, ang salita niya ay dapat ito ay mangyari sa iyong buhay at maibahagi mo. Hallelujah. Sa maraming tao. You are an agent. Ang ahente, ang inire-represent niya ay yung kanyang company. Pumupunta siya sa iba't ibang lugar, at ang ginagawa niya, kanyang ini-endorse ang product ng kanyang company. Walang ipinagkaiba ito sa pagiging isang ambassador. Hindi tayo tagalupa, kundi tayo ay tagalangit. Ang ating pinamumuhay ay tagalangit. Kung ano ang kautusan sa langit at yun ang ating ginagawa. At kung tayo ay nandito sa lupa, we are agent, we are ambassador, na kung saan ang lahat ng umiiral sa langit at yun ang dapat ating sinasabi, sinasalita at ginagawa. Tama ba yun? Babasa tayo ng mga talata sa 2 Corinthians. This is a familiar verses na aking babasahin, ngunit
magbibigay diin lamang sa mga huling panahong ito. 2 Corinthians chapter 5, this is familiar verses 14 hanggang 20 muna. Ito ay si Apostol Pablo na nagsasalita, "The love of Christ control us because we know that one person died for everyone, so all have died. He died for all so that those who live would not continue to live for themselves. He died for them and was raised from the dead so that they would live for Him." One rule is to live for Him. "From this time on, and we don't think of anyone as the world thinks of people. It is true that in the past we thought of Christ as the world thinks, but we don't think that way now." Tama po ba yun? When anyone is in Christ, it is the whole new world, sabi dito. The old things are gone suddenly, and everything is new. Hallelujah. Kung ang iyong buhay ay hindi nagbabago, at ganun pa din, kamusta ka na, brother? Ito, ganun pa din. Oh, come on. Dapat ang ating buhay lagi nagbabago. Changing from glory to glory. Amen? Hallelujah. Laging bago. At dito pinakita ang context nito sa 2 Corinthians chapter 5 is ambassador of Christ, which is sila Apostol Pablo ang nagsasaysay nito. "And all this from God through Christ. God made peace between Himself and us. And God gave us the work of bringing people into peace with Him." Napakahirap po yun. Ang gagawin ni Apostol Pablo, ipagkakaisa niya as ambassador ang relationship ng tao sa Diyos. So yun ang dapat nating gawin din. To tell the people na dapat maibalik ang relasyon natin sa Diyos. Ang tao sa Diyos. I mean that God was in Christ, making peace between the world and Himself. In Christ, God did not hold people guilty for their sin, and He gave us this message of peace to tell people. Gusto kong putulin ang mga talatang ito, ngunit gusto ko lang bigyan ng pag-emphasize. Ang ambassador, ang agent, yaan ay hindi mga tao na walang alam. Ang agent, isinusugo yan sa mga bawat mall, kung saan po na pupunta yan. Meron silang produkto na ine-endorse. Dapat ang agent ay kabisado niya ang buong produkto na kanyang inaahente. Now, ang ambassador is gayun din. And that is the reason ng mga ambassador na isinusugo ng isang bansa sa isang bansa, ang ambassador na yan usually matatanda na. Bakit? Sapagkat lumaki sila, tumanda sila, at nalaman nila ang lahat ng umiiral na batas doon sa bansa na kanilang pinamumuhay. At gayon ang dapat mangyari in spiritual matters. You cannot become an agent, you cannot become an ambassador kung ikaw mismo sa iyong sarili ay nangangailangan, hindi mo kabisado, hindi mo alam. Sabi natin, gusto natin mabago ang mundo nating ginagalawan. Yes, mababago yan kung babaguhin muna ang pamilya, ang mga tao. Nag-uumpisa yan sa individual. Susunod ang pamilya, susunod ang mga, sabihin natin na mga barangay, hanggang sa dumating municipal, hanggang sa lumaki. Hanggang sa ito'y tuluyan na magbago ang lahat. So ang pagbabago ay hindi nakasalalay sa gobyerno. Ang pagbabago ay nakasalalay sa bawat isa. If you want to be an agent of change, na ang change na yan na hindi mo babaguhin ng tao na pasama ng pasama, kundi ang babaguhin mo sa tao, ang relationship niyang hiwalay ay magkaroon ng relationship sa Diyos. At napakahirap po yun,
kung wala po tayong alam patungkol sa salita ng Diyos. And that is the reason we must grow in the knowledge, we must grow in the grace, in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Because Jesus Christ is the Word. Hallelujah. Sa taong ito, ang objective natin ay maging deeper sa ating Panginoon. The deeper na tayo nagkakaroon ng relationship sa Kanya, na mag-close relationship, ay nagkakaroon ng sobrang intimate relationship, ay nagkakaroon ng tunay na kaisahan. Sa mag-asawa, alam na alam niya yan. Tingin pa lang, alam niya na kung ano ang mensahe na nais niyang ipabatid. It's the same thing. If you have an intimate relationship sa ating Panginoon, hallelujah, kilala mo na ang ating Panginoon. Alam mo kung anong gusto niya, at alam mo kung ano ang nasa isip niya, at alam mo kung ano ang layunin niya sa mundong ito. At ikaw, as a vessel, a living stone, hallelujah, as a living stone na kanyang tinirhan ng kanyang banal na Espiritu, ang magfulfill nito. Tama po ba? Hallelujah. Pinakamainam at magandang unang mabago sa sarili o sa bawat isa sa atin, ang pinakamainam, gaya ng aking nabanggit, mainam, ang unang-unang mababago dapat ay ang kaisipan. Kasi diyan nagmumula sa kaisipan. Kapag yan ay totally na na-captured, na wala, hindi naman sabihin na wala na sa kaisipan, kundi ang iyong sariling kagustuhan, ang iyong will ay ma-set aside at ang will ng Panginoon, ang kaniyang kaisipan, ang kaniyang nais, ang kung saan na ito ang mahayag sa iyo. Oh my. Hallelujah. Dito natin makikita ang pinaka-perfect will ng Diyos. That is the only thing na dapat natin gawin din. Ang hindrance because of sa ating kaisipan. Sometimes, yan ang factor kung bakit hindi nagmamanifest ang kalooban ng Diyos. I remember one time ang isang sister na sinabihan siya na pumaroon ka doon, ipanalangin mo at sa iyong pagnanalangin gagaling yung taong yun. Sa kanyang pagpapatuloy, yes, he believe na mangyayari. Ngunit dumating sa kanyang kaisipan, sabi sa isipan niya, ikaw nga, meron kang sakit na anak papanalangin mo, paano magbabago yan? See? Dahilan doon, na twist, hindi niya ginawa. O meron tayong ugali, sometimes kailangan natin mag-share ng salita ng Diyos, sometimes iniisip sa paglakad natin, paghakbang pa lang natin, ay hindi tatanggap yan. Kasi ganito yan, ganito yan. Sabi ng Panginoon, punta ka doon, i-lead mo, magsalita ka. Minsan, sa kaisipan mo pa lang, tapos na. Sabihin mo, ay, hindi makikinig yan. See? So, we must change our mind. Ang Romans chapter 12, verse 2, tingnan nyo, napakaganda sa ERV, don't change yourselves to be like the people of this world, but let God change you inside with a new way of thinking. Hallelujah. But let God change your inside with a new way of thinking. Then you will be able to understand and accept what God wants for you. And you will be able to know what is good and pleasing to Him and what is perfect. Oh, brothers and sisters, diyan nagmumula sa kaisipan. And that is the reason, yan ang unang-unang dapat na mawasak. Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5, we live in this world, but we don't fight our battles in the same way the world does. Hindi to pagbubuno-buno ng kamao. The weapons we use are not human ones. Our weapons have power from God and can destroy the enemy strong places. We destroy people's arguments. And we tear down every proud idea that raises itself against the knowledge of God. We also capture every thought and make it give it up
or make it give up and obey Christ. Handa na ba tayo? Kasi the greatest battle ever fought ay nasa human mind, nasa kaisipan. At kapag diyan ka na nagumpay ka na sa iyong kaisipan, sigurado ako, you will give up your ideas, you will give up your thoughts, and you will embrace His will and His thoughts, His mind, at ikaw ay susunod sa ating Panginoon. Becoming an agent of change, of course, the agent must be changed. Hallelujah. Alam niyo, brothers and sisters, sa ating paglakad sa mundong ito, pag wala tayong mga alam patungkol sa kalooban ng Diyos, kakabahan ka. Kung meron kang revelation patungkol sa mga salita ng Diyos, magagala ka. We are chosen people. Sabi doon sa 2 Peter, hindi ko na lang kinote. Dito tayo tinawag as a living stone to give praises to Him, to give honor, at gawin ang lahat ng kanyang mga gawa upang sa gayon ang sino mang tao na makakita ay mag-glorify siya. Pero alam niyo ba, sabi din sa isang salita in the Old Testament, my people are perished because of lack of knowledge. They are the chosen one, but sometimes, yun ang nagiging problem kapag kulang. Gusto kong basahin ang Ephesians chapter 4, verse 20 hanggang 24. But that way of life is nothing like what you have learned when you came to know Christ. Again, but that way of life is nothing like what you have learned when you came to know Christ. I know what you heard about Him, and in Him you were taught the truth. Yes, the truth is in Jesus. No other way kundi ang ating Panginoon. The truth and the life. I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me. At ang sabi dito, yes, the truth is in Jesus. The only way, the only truth. You were taught to live your old self. Tama po ba? Tayo ba'y tinuruan? Hallelujah. This means that you must stop living the evil way you lived before. The old self gets worse and worse because people are fooled by the evil they want to do. You must be made new in your hearts and in your thinking. Be that new person who was made to be like God, truly good and pleasing to Him. Oh my. To be like God. Truly good and pleasing to Him. But, ang kailangan gagawin, unang-una sa lahat, tanggihan ang ating sarili, ang ating will, ang ating kaisipan ay dapat mabago. New heart and new thinking. Hallelujah. At ang sabi pa sa pagpapatuloy, sa ibang mga verses, Ephesians chapter 1, verse 18. I pray that God will open your minds to see His truth. Then you will know the hope that He was chosen us to have. You will know that the blessings God has promised His holy people are rich and glorious. And you will know that God's power is very great for us who believe it is the same as the mighty power He used to raise Christ from death and put Him at His right side in the heavenly places. The same na kapangyarihan na hallelujah na ating masasaksihan, malalaman, sapagkat yan ay nakalaan sa mga bawat isa na sasampalataya sa ating kaisipan, sa ating Panginoon. Hallelujah. Now, dati ako ay nagkaroon ng isang example patungkol
sa isang tribe ng Israel, which is the tribe of Issachar. Narinig nyo na yan? I believe na i-share ko na to. Si Issachar ay isa sa mga pinakamaliit na tribe sa Israel. Maliit na tribo, ngunit kahit maliit, very, very, very powerful. Alam niyo kung bakit? Ang book of 1 Chronicles chapter 12 verse 32. Ang context nito, yung mga mighty men na magjo-join kay David. Yung mga iba't ibang tribes ay napakaraming mga soldiers na haharap sa gera. They are ready for war. They were trained. Merong 50,000 soldiers. Marami. Bawat tribe ay mga represent ng mga trained soldiers. Ngunit, ang Issachar ay napakaliit. Pero hindi ito dapat maliitin. Ang sabi dito sa Issachar, sa 1 Chronicles chapter 12, verses 32, from the family of Issachar, there were 200 wise leaders. These men understood the right thing for Israel to do at the right times. Their relatives were with them and under their commands. Pakaisip-isipin natin. They were wise. Pag sinabing wise ay they have a wisdom. They knew ang mga bagay na mga nangyayari sa panahon nila. At alam nila ang panahon na kinabibilangan nila. So meron palang mga wise men, meron palang mga tao na alam ang panahon na kanilang kinabibilangan. Kaunti lang sila. There were only 200 wise leaders, but they understood the times. At ang kagandahan nun, meron din silang alam. They were, sabi nga, they were leaders na kung saan na they were na mga sabi nito na nagko-command sa mga Israelites kung ano ang dapat nilang gawin. They were agent of change. Sapagkat meron silang kaalaman sa panahon. Sino nag-reveal niyan? Dahilan ba ito sa pagsusumika, pagbabasa? No. Pinili sila ng Diyos at binigyan sila ng kaloob na meron silang kaalaman sa panahon na kanilang kinabibilangan at meron silang alam kung ano ang dapat gawin ng mga Israelites, ng mga armies na yan sa battle, sa war. Kung ganoon, sa panahon na yon ay merong ginawa ang Diyos. I do believe sa huling panahon din ito, meron din pinili ang Diyos na kung saan ang mga kanyang pinili ay alam ang kanyang generation, ang kanyang panahon, na kanyang binibilangan. He understood the time at alam din niya kung paano, ano ang gagawin at kaya niyang i-dictate sa tao kung ano ang dapat gawin. Remember, itong mga to, there were leaders. There were men of mighty men na mga ready for war. Alam niyo sa war, kapag hindi niyo alam kung kailan susugod ang kaaway, magagapi ang tao. And that is the reason, ang kings, hindi siya basta-basta lulusob na walang mga counselors, walang mga advisors. Sapagkat kapag alam niya na dehado siya, hindi siya susugod. At alam din niya kung susugod ang kalaban at makakapaganda siya. Napakainam siguro kung ganon, alam natin kung ano ang mangyayari at alam natin kung anong gagawin. Ang John chapter 16, verse 13, kung babasahin natin, but when the Spirit of truth comes, He will lead you into all truth. He will not speak of His own words. He
He will speak only what he hears and will tell you what will happen in the future. Oh, come on. Do we have the Holy Spirit of our Lord? Hallelujah. And He has a capability to tell you what will happen in the future so that you will know how to prepare and what to do and what to tell to the people to do. You are agent. You are ambassador. Napakahirap kung alam mo ang katotohanan ngunit hindi mo sasabihin. Pinaghayagan ka ng Espiritu ngunit hindi mo sasabihin, hindi mo gagawin. Kawawa ang mga tao. Kung bigyan natin ng matinding, natin seryoso, sabi ni Apostol Pablo, hindi ako nasa-satisfied. Pupumilit ako sa goal na gusto niya. Siya ay pinagkaluban ng Panginoon, ang purpose niya ay mangaral sa mga hintil. Kahit nakakulong, nagsusulat, nangangaral, nagbabahagi. Kahit nandun na sa malapit na siyang mamatay, yun pa rin. And I do believe lahat ng bawat isa ay dapat maging gayon. Sapagkat alam natin, after death, there is eternal life na nakalaan. Minsan, napakahirap din na kung ibibigay dun sa Old Testament na dun sa trumpet, na ikaw ang magta-trumpet, nakasalalay sa iyo ang pag-trumpet, ang message sa tao na sila'y mapapahamak, sapagkat ikaw ay nandun sa nakakakita na marapit dumating ang kaaway. Kung hindi ka magbibigay ng tamang mensahe, mapapahamak sila. Kung magbibigay ka ng tamang mensahe, maliligtas sila. Minsan, inilalagay sa kanyang kamay ang mga buhay ng mga tao. Can you imagine? Kung yung ilalagay sa iyong sarili, nakasalalay ang mga buhay niyo sa akin. Napakabigat siguro. Ito, tribe ng Issachar ay gayon. Nakasalalay sa kanila ang mga buhay ng mga soldiers, ang mga Israelites. Trained soldiers. Because they were leaders. At ang sabi doon sa ibang version, they know what Israelites will do. Ang leader nito, alam niya kung anong gagawin ng mga Israelites na yan. At alam niyo ba, it's a fascinating, in Genesis chapter 49, verse 14, si Issachar is like a donkey. Sabi sa Genesis chapter 49, verse 14. Issachar is like a donkey that has worked too hard. He will lie down under his heavy load. He will see his land is pleasant and that his resting place is good. But he will agree to carry heavy loads. He will agree to work as a slave. Oh my goodness. Sino ba mga Issachar sa panahon ngayon? Oh, mapakaganda, no? Issachar is know the times and the season, at he knows what to do, and he knows kung ano ang gagawin ng mga tao. Pero, kung babasahin natin ito, ang context nito, si Jacob ay nagbi-bless ng kanyang mga anak. I-bless niya si Issachar. At ang sabi dito, Issachar is like a donkey that has a work too hard. He will lie down under his heavy load. Alam niyo po ba yung donkey? Ang donkey naka-design upang magbuhat ng heavy loads. At hindi sa magandang daanan, kundi minsan sa mahirap na daanan. Minsan pa nga, disyerto at mga bato. Pero bakit yun ang blessing ni Jacob sa kay Issachar? Parang napaka-unfair, no? Alam niyo ba, bago
ang donkey magsampa sa kanyang likuran, ang kanyang attitude, lumuluhod pa yan para bumaba, para ibigay isakay ang mga heavy load sa kanyang likuran. Ang Panginoon, ang sabi niya, take your burden to me. Pero sa mga huling panahon na mayroong mga alam sa mga salita ng Diyos, pinaghayagan ng revelation, at alam ang kanyang panahon na kanyang binibilangan, he understood the time. Merong loads na nakapasan sa bawat isa. At ang sabi doon, he will see his land is pleasant and that his resting place is good, but he will agree to carry heavy loads. He will agree to work as a slave. Hallelujah. Yun ang disenyo sa kanya. And I do believe, yung mga walang heavy loads dito, walang heavy burdens, minsan kontento na umattend sa church, umuwi, ngunit walang burden sa mga kaluluwa. Walang mga burden sa mga tao. Nagagalak ka pag ikaw ay nakakaalam ng mga salita ng Diyos. Pero pag walang burden, sometimes, it's useless. And that is the reason binibigay ang salita ng Diyos, ang revelation sa tao, hindi para ikaw ay mag-alak lamang, hindi para ikaw ay maging isang agent na kung saan maghahayag ng kanyang mga salita. And this year, kung gusto natin magbago, hallelujah, ang ating buhay, of course, unang-una sa iyo yan. Pangalawa, sa environment mo. You must be an agent of change. Sapagkat I do believe, kapag ang ilaw ay nagniningning sa kadiliman sa buong area na to, ang buong lugar na yon ay magliliwanag. Unahin natin ating mga mahal sa buhay. Unahin natin ang sarili natin, mga mahal natin sa buhay. Pangalawa, ang ating mga kapitbahay. Diba? To tell them na merong buhay na Diyos. To tell them, katulad ng nabasa natin sa Isaiah chapter 43, hallelujah, ang sabi doon sa verse 10, you people are my witnesses, and the servant I choose. I choose you so that you would help people believe me. I choose you so that you would understand that I am He. I am the true God, and there was no God before me, and there will be no God after me. That's why, kay Issachar, oh, hallelujah, may heavy loads tayong dana. Alam niyo kung bakit? Kung wala kayong burden sa tao, masasabi ko, wala ang Diyos sa inyong buhay. Why? Sabi nga dun sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Nasaan ang pag-ibig ng Diyos? Nandun. Kung ikaw ay meron ding pag-ibig ng Diyos, mamahalin mo rin ang mga tao na ito. See? He gave us only begotten Son. At alam niyo ba, ang donkey is a very significant or important na unclean animal. Alam natin yan. Zechariah chapter 9 verse 9, ginamit yan ng prophecy, ginamit yan ng Panginoon
Diba? Ang Zechariah chapter 9 verse 9, people of Zion, rejoice, people of Jerusalem. Shout with joy, look, your king is coming to you. He is a good king who won the victory, but he is humble. He is riding on a donkey, on a young donkey, born from the work of animal. At ang Matthew chapter 21 is the fulfillment. Finulfill yun ni Jesus. At si Jesus ay sumakay sa donkey. Si Jesus ay nakarating from Bethphage to Jerusalem because of the donkey. Ang salita ng Diyos, ang Panginoon, ay nakarating sa mga sa mga tao dahilan sa donkey. Sino ba mga donkey ngayon? Hallelujah. Well, it could be your talents in a way you are, sabihin natin na tumutugtog, nagsusong lead. You can lead them, the people, to God. Alam niyo ba ang isang one way na to encourage yung mga tao pumaroon sa Panginoon? Singing. At saka mga tugtugan. That is the reason meron mga tinatawag na crusade. You can use that. At pinili ka sa ganitong kaloob, ganitong talent upang ipalapit mo ang mga tao sa Diyos. Makilala ng Diyos ang Diyos nating sinasamba sa pamagitan ng kaloob na ipinagkaloob sa iyo. It could be your gift, maraming gift. At merong isang gift is giving. Sometimes, yung donkey ay hindi literal na donkey, hindi literal na tao. Sometimes, yung resources. Sometimes, your financial, na sabihin natin na resources. Honor your wealth. Honor God sa pamagitan ng iyong wealth. Sapagkat, isang way yan upang makilala ang Panginoon from your place to another place. Sapagkat hindi mangyayari yan kung walang sasakyan na donkey ang Panginoon. You see your role? You see our sinatawag natin na nagiging character? We are carrying Jesus in our life. Ang ating Panginoon ay nasa atin. At kailangan siyang makilala. At sa donkey, wala naman niyang alam eh. Alam niyo ba, ang donkey ay kailangan din niya na may maglilid. Parang kabayo. Hinahatak-hatak niya. Kapag walang naglilid at walang nakasakay sa kanya, ay yung donkey na yan ay paparoon kung saan siya gumusto pumaroon. Ang tawag sa kanya, wild donkey. Donkey nga, pero hindi napapangunahan ng leader. And that is the reason, and sabi ko sa aking sarili, that is why ang Issachar ay pinili sa ganitong kaparaanan na alam niya ang panahon sapagkat merong Panginoon na Diyos na naghahayag sa kanila. Kung ano ang gagawin nila sa panahon na kanilang kinabibilangan. At kung ano ang dapat gawin ng mga Israelites to win the battle. Heavy loads. Pero alam nyo ba, bago mag-carry ng loads yan, lumuluhod muna yung donkey. Hindi yan basta-basta nakakarga lamang, meron niyang pagluhod. And I do believe, bago ka pangunahan ng banal na Espiritu, meron kang pagdulog sa Diyos. O Diyos, ano gagawin ko? O Diyos, Panginoon, i-lead mo ako parang si David. At si David, early in the morning, dumadalangin sa Diyos, humihibig sa Diyos. Oh God, i-lead mo ako sa tamang daan. At siya i-lead. And that is the reason, alam niya kung lalaban siya, susugod siya, kung mananalo siya, at alam din niya kung hindi siya mananalo. Sapagkat, ang sabi ng Diyos, sige, sugod ka, at ikay mananalo. Huwag kang sumugod. Merong instruction. Merong nagli-lead.
And that is the reason kapag may banal na espiritu sa bawat isa, hallelujah, He will tell you what will happen in the future. He will tell you what to do. And He will lead you into all truth. At hindi ka mawawala. It's the same God na nag-work sa panahon na yun, ngunit ang kagandahan sa atin, ang Panginoon ng ating tinanggap, ang kanyang banal na espiritu ay nanahan sa ating mga puso. Kailan naman na hindi tayo iniwan. And that is the reason, pag nating nalaman ito, hallelujah, ang sikreto lamang pala, hallelujah, lumuhod at manalangin sa Panginoon at makinig ng kanyang instruction at sundin ang kanyang kalooban. Oh, they are that led by the Spirit of God, they are the sons of God. Hallelujah. And that is the reason, bawat iyong hakbang ay ordered of God. Dahil alam mo kung ano ang iyong gagawin. Hindi ka magbabaka sakali, kundi meron kang kasiguraduhan. Kaya nga, mga brothers and sisters, sa panahon natin ngayon, habang naglalapit, ang kaaway ay galit na galit sa iyo, sapagkat ikaw ay Isakar, sapagkat ikaw ay donkey, na ginagamit ng Panginoon upang ang kanyang kalooban, ang kanyang mga salita ay may bahagi. At gagawa siya lahat ng kaparaanan upang ialisin sa ito. Ngunit salamat sapagkat hindi tayo nakatangan sa ating sarili. Katulad ng isang attitude ng isang good donkey, laging lumuluhod bago mag-carry ng loads. Hallelujah. Napakainam na malaman at marinig ang bawat mga salita ng Diyos na kung saan hindi kanya hayaan na maging walang mga alam sa mundong ito. Hindi, ikaw ay equip niya, i-guide niya, tuturuan niya. Hallelujah. Sometimes, tila baga na iniisip natin na walang inspirasyon, walang tumutulak, walang nag-guide, walang nag-lead. Pag nating nakita ang mga bagay na yan, that is the time na kailangan tayo umibig. Sometimes, nalulungkot siya kapag nating nadidisobey siya. Ephesians chapter 4, grieve not the Holy Spirit of God. Sometimes, yun ang nagiging problema kapag hindi natin siya nasusunod. Nandyan lang siya, hindi kayo iiwan, pero hindi siya magsasalita. Sapagkat siya ay nag-grieve. Sapagkat yung ibang salin, sabi diyan, he is sad. Nalulungkot siya. He is sad. Pero yan ang tatak mo. Yan ang proof mo. Hallelujah. Na isa ka sa kanyang anak. Hallelujah. Sapagkat, sabi diyan, whereby you are sealed unto the day of redemption. Sa ibang salin, as a proof that you are in Him. Hallelujah. Gusto kong basahin ang Isaiah chapter 46 verse 9 hanggang 11 as a supporting. Remember what happened long ago. Remember, I am a God and there is no other God. There is no other like me. In the beginning, I told you what would happen in the end. A long time ago, I told you things that will not happen yet. When I plan something, it happens. I do whatever I want to do. Ang Diyos ay mayroong plano. Sa Jeremiah 29 verse 11, alam natin yan. Meron siyang plano na mainam para sa atin. Ngunit sometimes kung ang ating plano ay hiwalay sa kanyang plano, ang ating plano ay hindi magsasucceed. Ang kanyang plano, at ang sabi dito sa 46 verse 10, I will do whatever I want to
to do. So, when I plan something, it happens. Kung plano ka niya na maging mananagumpay sa huling panahon na ito, hallelujah. Oh, hallelujah. Ang Diyos ang nagpaumpisa ng mga mabubuting bagay sa inyo. Siya rin naman na magtatapos nito. And He will do whatever. Sapagkat, ang ibang salin, sa ibang salin, mainam eh. I will do everything on my purpose will prevail. Hallelujah. At sa verse 11, I am calling a man from the east to do what I want. He will come like an eagle from faraway country. He will do all that I have planned. Everything I said will happen just I said it would. Hallelujah. Kayo ba'y na-amaze? Hallelujah. Sa Diyos nating pinaglilingkuran. Hallelujah. Kung alam nyo, ang Diyos nating pinaglilingkuran at ang Diyos ay sumasa atin. Hallelujah. Bakit ka pa matatakot? Bakit ka mangangamba sa panahong year 2025 na to? Ang Romans chapter 8, madalas nating itong binabasa sa verse 28. For you know, dapat nating unang-unang malaman ay lagay sa ating isip, kung alam natin, we know. Pag hindi mo alam, masasabi mo lang, oh, hindi swerte or lucky. Ang iba naman ay, baka nagkataon lang. Pero kung alam mo, that in everything, God works for the good of those who love Him. These are the people that God chose because that was His plan. Hallelujah. Meron bang inisip na pangit? Pero alam mo, ang lahat ng mga bagay na ito, God works for the good of those who love Him. Hallelujah. Kung nalalaman mo ang lahat ng ito, it seems like sa tao, ito ay parang pangit, pero sa Diyos, kung alam mo, ikaw ay nasa Diyos, kung alam mo, ang Panginoon ay nasa iyo, kung alam mo, ang buhay mo ay naka-align sa Kanya, kung alam mo, ang buhay mo, ang Panginoon ang naghahari. At may nangyaring hindi maganda, at ang iyong iisipin lang, I know that everything God works for the good. Hallelujah. Seems like napangit, ngunit God knows the future. And that is the reason, maging patutuon natin sa buhay natin. Kahit saan tayo magpumaroon. Hallelujah. God plan. God works for our good and to those who love Him. Hallelujah. And these are the people God chose because that was His plan. Hallelujah. At yang pagpapatuloy na yan hanggang sa huli-huli. Ang sabi doon, nay, I am fully persuaded, neither death nor life. Hallelujah. Maganda ba ang hirap? Oh, hallelujah. If you know na ang Diyos ay gumagawa sa iyo, hallelujah, ang lahat ay pabuti. If you're fully persuaded, sasabihin mo na lang, kamatayan, hirap, yan ang pinahintulot ng Diyos upang ikaw ay lalo pang maging, sabihin natin, dumalisay gaya ng ginto. At kung babasahin natin ang lahat ng yan, it's because of His love to us. He wants you to be mananagumpay sa huling panahong ito. Pinlano niya ang lahat ng ito. And that is the reason, ang lahat ng mga bagay nating mararanasan sa darating na panahon at araw sa year na 2025, hallelujah, ay mabuti.
kung hindi tayo hihiwalay sa Kanya. Kung lalakad tayo na kasama niya. If we are agree with Him. O, nakaraang panahon, itinalakay about Jonah. Si Jonah ay inutusan ng Diyos na mangaral sa Ninive. Pero itong Jonah na to ay matigas ang ulo. Ayoko. O ang ginawa ng Diyos, nagpadala ng unos doon sa karagatan. At siya, to make the story short, hallelujah, kahit na anong gawin natin, kung dinisenyo ka ng Diyos para dito, well, makakaranas ka ng consequences dahilan sa maling pagpili mo. Pero it doesn't mean na hindi ka mahal ng Diyos. Kung mahal ka ng Diyos, papaluin ka niya. That's what happened to Jonah. And he came up to realization nang sabi niya, oh, wala akong magagawa. Kundi, sumunod sa iyong kalooban. If that is His plan for you, He will prevail. He will do everything in order His purpose and His plan prevail. Hallelujah. And that is the reason as a agent of change, ang ating mga buhay ay parating masumpungan na naka-yield, nakalin sa Kanya, na parating sumasangguni, na nanalangin kung ano ang dapat gawin sa panahon ito. At, and I do believe, ihahayag niya ito. Ating kayo at tayo ay lalakad na merong alam sa mga huling panahong ito. At ano ang dapat nating gawin. If you're looking, sabihin natin as a wisdom, paano bagay naging wise ang 10 virgins? Paano sila nakapaghanda? Naniniwala ko dahilan meron nagsabi sa kanila, magdala kayo ng extra oil. Bakit sila nakakasumpong, hallelujah, sa panahon ng pagsama nila ng bridegroom? Dahilan meron silang alam sa huling panahon ito. And that is the reason they are wise, sapagkat meron silang alam. Ang wise ay hindi magiging wise kung walang alam. Ang wise ay dahilan na naging wise dahilan meron silang alam. So, I hope na nasusundan nyo. Sa huling panahon na ito ay dapat maging attitude ng bawat isa sa atin ay parating magkaroon ng katulad ni Isakar, na katulad ng isang donkey, na bago mag-carry ng loads, bago gumawa, bago lumakad, bago gawin ang kalooban ng Diyos, ay mayroong pagluhod, pagsangguni. Gaya ng ating Panginoon na Kanyang nilid ang donkey papunta ng Jerusalem upang gawin ang Kanyang kalooban. So, ganun ang bawat isa sa atin, brothers and sisters. Hallelujah. Kailangan natin sumangguni lagi sa Panginoon, humiling kung anong kalooban niya, at He will guide you into all truth, and He will tell you what will happen in the future. Tayo ay tumayo at ating awitin muli ang ating unang inawit, Jesus, O Glorious. So verse na yun ay ito ang unang pumasok sa aking isip. Sabi ko, Lord, salamat sa awiting ito. You created us in this purpose. Katulad ng sinabi ni Peter, He is a living stone, and we are also as a living stone. Na kung saan, tatahanan niya, na kung saan, na tayo gagawa ng kasama niya.
2 Peter chapter 2, verse 4, the Lord Jesus is the living stone. The people of the world decided that they did not want this stone, but He is the one God chose as one of the great value, so come to Him. You also are like living stone, and God is using you to build a spiritual house. You are to serve God in this house as holy priest, offering Him spiritual sacrifices that He will accept because of Jesus Christ. At sabi dun sa verse 9, but you are His chosen people, the king priest. You are a holy nation, people who belong to God. He chose you to tell about the wonderful things He has done. He chose you to tell about the wonderful things He has done. He brought you out of the darkness of sin into His wonderful light. In the past, you were not special people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now God has given you His mercy. Dear friends, you are like visitors, strangers in this world. So I beg you to keep your lives free from the evil things you want to do. Those desires that fight against your true selves. People don't believe are living all around you. They say that you are doing wrong. So live such a good lives. Live such a good lives that they will see the good you do, and they will give glory to God on the day He comes. God, use us for this purpose, to tell the world na sinong ating Diyos na sinasamba, pinaglilingkuran, kung ano ang kanyang mga wonderful na ginawa sa ating buhay, to tell all the people, and to live ruled by the Holy Spirit, by the Word of God in our life, in order pag nakita to ng mga tao, they will give glory to God on the day He comes. Oh God, hallelujah. Salamat po. Salamat po sa kasimplihan ng mga salita. Oh God, hallelujah. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Salamat sa kasimplihan nito, Diyos. Salamat, hallelujah, aming nakita, Panginoon, hallelujah, kung paano, hallelujah, sa unang panahon, in the Old Testament, Lord, paano pinili ang mga Israelites, kung paano mo sila niligtas, o Diyos, kung paano mo ipinakita, hallelujah, ng iyong mga gawa, makapangyarihang gawa sa kanilang buhay. Ay gayon din ka naman, o Diyos, sa aming Panginoon. Aming nasaksihan ng 2024, o Diyos, ng iyong paggawa sa aming buhay. At aming masasabi na kami, Panginoon, ay labis-labis pong nagpapasalamat. Hallelujah. Hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami iniwan. Dumanas ng mga trials, dumanas ng mga sakit, dumanas ng mga iba't ibang uri, hallelujah, na masasabi naming mahirap sa aming buhay. Ngunit, o Diyos, ang aming nasumpungan, ang iyong pag-ibig, hallelujah, na kung saan, o Diyos, hallelujah, na humahawak, na gumagawa sa aming buhay, hallelujah, niyayakap kami, at sinasabi, huwag kaming matakot, huwag kaming mangamba, sapagat ikaw ay sumasa amin. O Diyos, salamat, O God, hallelujah, sa pangako na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa iyong mga salita na iyong patuloy na inihahayag. At alam namin, O Diyos, sa huling panahong ito, hallelujah, Ikaw, Panginoon, ay magsasaysay ng mga bagay, ng mga salita mo na kung ano ang dapat namin gawin. At ito, Panginoon, inilihim mo sa iba, ngunit sa amin iyong inihahayag. Upang sa gayon kami ay maging handa
upang kami ay maging malakas, upang kami ay maging matatag, upang sa gayon, O Diyos, hallelujah, kami, Panginoon, ay merong magagawa, hallelujah, na kung saan ay aming ipapakilala kung sino ang Diyos na aming sinasampalatayanan, na kung saan kami, Panginoon, ay magsasaysay sa kanila ng direksyon, na tamang way, Panginoon, upang ang tao ay maligtas, O Diyos. O God, use us, O Lord, as an instrument, Lord, as a vessel of honor, O God, na dito mo kami nilikha, O Diyos. Salamat, O God, hallelujah, sapagkat binigyan mo kami ng mga bukas na aklat. Sa mga tao, ito'y sarado, ngunit salamat kami pinagkalooban mo ng bukas na mga aklat. And what we can do, Lord, is to eat it up, hallelujah, sa aming buhay. Ito'y mahayag muna sa aming buhay. At, O God, ito'y aming isa-isay. Kami ay maging, Panginoon, an agent na magpa-prophesy, magtituro, mga ngaral, maghahayag na yung mga salita sa mga kinaukulan, sa mga tao, sa mga kings, sa mga priests, kung saan man kami yung nais, Panginoon, O Diyos, hallelujah, i-lead. O God, kami, Panginoon, ay magsasaysay, Lord. O God, tulungan kami, Panginoon, na parating masumpungan ang aming puso, ang aming kaisipan na mababa sa iyo, O Diyos, upang sa gayon malaya kang makapanguna, makagawa, makapag-lead sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, O Diyos. Kung minsan, Panginoon, hallelujah, kami ay nagiging matigas at ang aming kaisipan na hindi nababago at siniset aside ang iyong mga kalooban. Patawarin mo kami, O Diyos. Ngunit, Lord, sa 2025, O God, you give us a new, hallelujah, new year, na kung saan, hallelujah, ang aming kaisipan ay mababago na at hindi ng aming sarili. Na aming sasabihin, Panginoon, hallelujah, ang iyong kalooban ang mangyari. Ang aming kalooban ay may set aside, kundi ang iyong kalooban ang mangyari sa aming mga buhay, O God. Lord, we want to be closer and intimate with you, Lord. Hallelujah, na kung saan, hallelujah, alam namin, Panginoon, ang aming dahakbangin. Alam namin kung ano ang iyong nais, Panginoon. At hindi ka mag-grieve, Panginoon. At hindi ka malulungkot, Panginoon. Kundi, Panginoon, kami, Panginoon, hallelujah, ay maililid mo, Panginoon, hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos. At ito, Panginoon, hallelujah, hinihiling namin sa iyo, O Diyos, na kami tulungan, Panginoon. Turuan pa, Panginoon. Oh, hallelujah, ang aming desire, Panginoon, hallelujah, higit kang makilala sa aming buhay. Magpakilala ka sa pamamagitan ng paghahayag ng iyong mga salita, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ay manguna, Panginoon, hallelujah, sa aming pagtulog. Magawa mong mangusap, magawa mong mag-expand, Lord, maging sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, maging sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, Lord, magawa mong mangusap at maghayag sa amin, O Diyos. Lord, hallelujah, kung meron kaming mga New Year's resolution, Panginoon, ito ang aming nais, Panginoon, sa taong ito, Lord, na kami, Panginoon, hallelujah, maging closer and intimate sa iyo, Panginoon. Magbigay ng panahon, hallelujah, sa pananalangin. Magbigay ng panahon sa pag-aaral at pagbabasa ng iyong mga salita. At magbigay ng panahon, hallelujah, na ikaw ay malayang makapangusap at makagawa at makapagturo, O Diyos. Lord, hallelujah, alam namin, Panginoon, ang aming mga kapatid, pagal at malayo ang pinanggalingan, ngunit Lord, pinili namin, Panginoon, hallelujah, na ang pumarito, hallelujah, makinig na yung mga salita. Meron silang mga desire, meron silang mga nais sa iyo, O Diyos. Ang aking dalangin, Panginoon, ikaw, Panginoon, O Diyos, hallelujah, mag-fulfill ng mga desire na meron sila, Lord. O sabi ng iyong mga salita, delight yourself to the Lord and He will give the desire of their hearts. Lord, I do believe, Lord, sa bawat decision, sa bawat pagpili, hallelujah, ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga puso, ang kanilang kaisipan. Lord, i-fulfill mo po at lubusin ang aming kagalakan sa mga huling panahong ito, Lord. Na yung ipagkaloob, hallelujah, ang desires ng kanilang mga puso, Lord. And I do believe, Lord, na hindi magiging mahirap. It is your will, Lord. Madali mo itong isa sa katuparan sa kanilang mga buhay, Lord. At Lord, alam namin, Panginoon, ang panahon ay malapit na. At Lord, ang mga bawat isa ay pinili, Panginoon, na mag-gather, mag-encourage to one each other, na magbigay ng mga patutunan
magkasunoo at magpalakasan sa isa't isa because ito yung sinabi sa Book of Hebrews, Lord. Yamang aming nalalaman ng panahon ay malapit na, huwag naming hayaan ang pagkakatipon katulad ng iba. At Lord, sa panahong ito, Lord, sa unang taon, bagamat kami, Panginoon, hallelujah, ay kakaunting, ngunit alam namin, hallelujah, sa darating na araw, panahon ng aming, hallelujah, taon na ito, Lord, hallelujah, alam namin, ang desire, Panginoon namin, is multiplication. Alam namin, hindi kami, Panginoon, hallelujah, itong lugar na ito ay maliit lamang, ngunit darating ang panahon na ito, Panginoon, ay magiging mayabong, magiging malaki, at magiging marami, Panginoon, Lord. At hindi namin alam kung paano gawin yun, Lord, but we are, hallelujah, begging you, Lord, and praying to you, Lord. Gaya ng aming nakita, Panginoon, ay pinahayag sa aming mahal na pastor na 300 na kaluluwa, Lord. And I do believe, Lord, gayon ang mangyayari, Lord. At alam namin, Panginoon, na hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Gaya ng sinabi ni Peter, Lord, hallelujah, by your word, aming gagawin. Hallelujah, ang iyong kalooban, kung saan mo nais ilagay ang lambat, ay doon namin gagawin, ilalagay, Panginoon. At there's abundance of fishes, Lord. There's abundance of souls na aming may dadala sa iyo, Lord. Use us, O Lord God, as an agent of change, as a katulad ni Isaacar, Lord, na alam ang gagawin sa huling panahong ito, Lord. O Panginoon, tinataas namin sa iyo ito at tinatagubilin ng lahat ng ito sa iyong makapangyarihang kamay. Maraming salamat po. Ito ay aming inihiling sa iyo, Panginoon. At gayon din po sa aming pag-uwi, Lord. Hallelujah, ikaw pong gumabay at ikaw po, Panginoon, na maghatid sa aming mga tahanan. Hallelujah, na ligtas at payapa. At ikaw po, Panginoon, ay malayang pang makagawa sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. Permit you at as we close, hallelujah, ang maiksing gawain ito, Lord, sa gabing ito, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang mabalikan ng papuri, pagdakila, pasasalamat at paglawalhati. At dinadalangin din namin, Lord, ang darating na Thanksgiving namin, Lord, in January 5, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang mag-provide lahat ng aming mga pangangailangan. At ikaw, Panginoon, ang gumawa at we are expecting more of you, Lord, sa taong ito, Lord. Ng unang Sunday, Panginoon, ay aming pasasalamat sa iyo, Diyos. Pasalamat po sapagkat ikaw ay buhay na Diyos na gumawa sa aming buhay sa nakaraang 2024 at gagawa sa year 2025 na ito, Lord. Lord, we give back glory once again to your holy name, In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Minsan pating palakpakan ng ating Diyos.